Hindi sila makikipag-date sa mga lalaking predictable or yung madaling basahin or yung walang ups and downs of emotion or yung walang curiosity. Actually, yun nga sabi nila, ang nice guy hindi talaga nice. Kasi ang ginagawa mo ay piniplease mo lang yung babae para makuha mo yung validation niya or para, what's up mga ropa? Makulimlim na umaga sa ating lahat. Ito buong yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, kung natin patagalin, may tinag si Ropa sa atin. So, pakinggan nyo muna. Quick kwento before I go out. Remember the boys we fumbled because they can't make our hearts skip or hindi sila exciting or they are the ones that get stuck in the friend zone. Girls, later you will realize in life that these are the boys that can give you what you want. Commitment, marriage. I realized this because I overheard a conversation of two college girls earlier while I was at a cafe working. They were showing each other's rosters and they were showing the guys na parang sisirain daw yung buhay nila, but they would rather go for them instead of the guys who actually asked them out pero they can't go with them kasi wala silang nafe-feel and parang tropa lang daw. Take it from me na lang as an ate who spent most of her 20s chasing unavailable men. And iba doon, pangit pa ha. Sisirain talaga nila yung buhay nyo. Marirealize nyo na lang yan kapag kinakasal na yung mga kaibigan nyong pinili yung nice guys. And you'll be on your third year. Okay, wait lang. Medyo hindi magandang sabihin na sisirain talaga yung buhay nyo. Parang sinasabi mo yung confirmation na pag pinili ng isang babae, yung lalaki na nakapag-stimulate ng emotions niya, masisira ang buhay niya. So, hindi magandang pakinggan yun. I think it's a serious claim na maninira ng buhay ang isang lalaki. Kasi maling-mali, kung makapagsalita siya, parang ganun niya kakilala yung mga sinasabi niyang bad guys or hindi nice guy. Di ba? So, hindi ka sure. Gets? So, I think it's not proper to say na masisira or sisirain ng buhay ng isang babae, ng isang lalaki na pag hindi niya pinili ang isang nice guy. Parang sinasabi mo na this is only a one-way street, ladies. Piliin niyo yung nice guy. Kasi pag hindi niyo pinili, sisirain yung buhay niyo ng mga hindi nice guy. That's bullshit. Dahil unang-una, kung meron man maraming options, ikaw yun. Babae ka eh. Di ba? Ikaw ay na-approach. Pwede kang mamili. May choice ka. As if naman, kung magsalita ka, parang wala ka talagang choice. Gets? Tapos sabi pa niya, based on her experience as well. Maling-mali din yun. Kasi kung base sa experience mo at gagamitin mong pangbigay ng advice, hindi naman lahat pwedeng ma-experience yung na-experience mo eh. Di ba? Hindi naman porkit pinili nila yung mga lalaki na nakakapag-stimulate ng emotions nila is masisira na ang buhay nila. Di ba? So ito yung mga babaeng pwedeng naging bitter from the past or from their past. Gets nyo mga ropa? Kaya easy lang sa pakikinig ha. Huwag nyo kaagad papatulan yung mga sinasabi ng mga ibang babae. Kailangan nyo talagang alamin muna kung saan sila nanggagaling. Gets? Okay, tuloy natin. Konti na lang to. Fixing your anxious attachment because you kept dabbling with this unavailable men. Just my 2 cents. It's one thing to learn from your mistakes. I'm learning from them right now. Hindi masaya. I don't think na hindi masaya. For sure masaya kasi hinahabol mo eh. Kasi inaano mo eh. Nai-enjoy mo eh. Di ba? So ibig sabihin masaya. Like I said, mga ropa, ang babae, nagbabase lamang sa emotions nila. So, wala silang pakialam kung negative or positive, di ba? Tama? So, pagdating sa attraction or pagdating sa kung paano ma-stimulate ang emotions ng babae, mostly, dun sila sa mga bagay na pwedeng nakakapagbigay sa kanila ng ups and downs of emotion. So, kasama na dun, yung na-enjoy nila yung pag-chase sa lalaki na hindi sila ganong pinapansin or yung sinasabi nilang hindi nice. Okay? Kasi mahirap naman talaga maging nice, mga ropa. Kasi napakaliit ng pag-asa mo pag masyado ka naging nice. Gets? Or pag masyado mong finalo yung mga sinasabi ng society na kailangan you should be nice, you should be gentleman, dapat binibigyan mo siya ng flowers, dapat you always update her, blah blah blah, or yung anything na alam mong ikaw yung magsasubmit. It doesn't work, especially pag you are creating attraction. Try to choose the healthy option. You'll thank yourself later. So, ang title nito, tell that to the dating market. Sabihin mo yan sa dating market kung mag-work yan. Because most of women won't follow kung ano may na-advise niya. Pero, uubra to sa mga nasa 30 plus or 35 plus and above. Or maybe 40s. Kasi may mga 30s pa rin or nasa 30s pa rin na ang gusto nila talaga yung
uncertainty, yung hindi nila alam kung saan mapupunta yung relationship nila o hindi nila alam kung paano mag-work ang relationship nila. Basta ang mahalaga makasama niya itong lalaki na to or ang mahalaga kasama niya itong lalaki na to. Yun ang pinakamahalaga sa mga babae, mga ropa. Yung stimulation ng emotions, kung paano ma-stimulate ang emotions niya or kung paano mo binibigay yung arousal ng emotions niya or kung saan siya mga nagre-respond. So kung by default, ikaw yung lalaki na talagang alam mo yung mga ginagawa mo, so most of the time talaga ma-stimulate mo ang emotions niya. Gets? They only based on how they feel, mga ropa. So yung pagiging nice, very predictable yan. Lagi natin sinasabi yan, di ba? And walang curiosity kasi alam na nila yung mga next na gagawin mo. Or walang thrill para sa kanila. Gusto nila yung parang na-earn nila yung attention mo or na-earn nila yung validation mo. Di ba? Ayaw nila ng easy. Kaya nga kahit magpaka-nice guy ka, kahit ibigay mo ang langit at lupa sa kanila, it doesn't mean magagaranteed mo na magiging kayo. Well, tama naman yung sinasabi niya na dapat piliin yung nice guy kasi wala naman talaga masama sa pagiging nice guy. However, tell that to the dating market kasi hindi mag-work most of the time na nice ka lang. Gets mo? Okay, ganito. Kung siguro same mindset ang babae at lalaki, pwede. Pero, since ang babae, iba ang mindset or iba yung way nila kung paano sila ma-attract. So, yung pagiging nice mo, hindi talaga ma-attract. Kahit majority pa sa mundo ng mga babae nagsasabi na piliin ang nice guy at yun na makakapagbigay sa'yo ng talagang peace of mind or masarap na buhay, women still choose yung mga lalaki na marunong mag-stimulate ng emotions. Ang nice guy, hindi. Kasi nga, predictable ang mga galaw niyan. Walang curiosity sa mga nice guys. Okay? Yung mga nice guy, default na yan na talagang gagawin niya kung ano yung tama. Gets nyo? Kumbaga sa mata ng babae, ano ba to? Parang lahat ng sinasabi ko okay lang sa kanya, lahat ng gawin ko okay lang sa kanya. Parang hindi niya naman ako pinagbabawalan o hindi naman niya ako nalilid. Kasi yun ang problema ng mga nice guy hindi marunong mag-lead. Binabase niya lang yung pag-lead niya, yung sa wala kang masabi or yung wala kang ma-feel na parang kontra siya sa ginagawa mo. Para hindi ka ma-feel hurt o hindi ka ma-bother. Or yung hindi ka mainis sa kanya. Yun ang gusto ng nice guy. Or yung tinatawag natin na meron silang covert contract na tinatawag. Sa according to No More Mr. Nice Guy, mga ropa. So merong covert contract ang mga nice guy na pag ito ginawa ko, alam ko gagawin niya rin to sa akin. Pag naging mabait ako sa kanya, alam ko magiging mabait din siya sa akin. Di ba? Yun ang akala natin. No, it's not. Women are extractor by nature. So ibig sabihin, kung ano man yung mga ginagawa mo at binibigay mo, i-extract lang nila yon. Pero darating yung point na pag nawala na yung stimulation or hindi na sila na-arouse sa mga ginagawa mo, I mean arousal ng emotions, pag hindi na nangyayari yun, so wala na rin. So pwedeng ang mangyari dyan, maboard sa'yo. At yun ang hindi mo kayang pigilan pag naboard ang babae. Kasi you're so fucking nice Nakinig siya sa mga taong ganito na nagbibigay ng advice na sabi nila kailangan daw nice ka. Sabi ng mami ko, kailangan gentleman ka, nice ka. Bigay mo dapat yung mga gusto ng mga babae. What the fuck? Yung mga usually yung mga nagbibigay ng advice ng mga babae na ganito, base yun sa mga gusto lang nila. Kadalasan or base sa mga gusto nila at binibase nila yun sa nararamdaman nila. Gets? So yun yung mga preference nila base sa nararamdaman nila. Pero hindi nila alam na iba sila ma-attract or hindi nila alam kung paano talaga sila ma-attract or wala silang idea kung paano ma-attract. Base sa kwento niya, yung mga bata pa na nagsasabi na di baling sirain ang buhay ko nito, okay lang. Kasi nga, yun yung mga babae na talagang willing makadate yung mga lalaki na nakakapag-stimulate ng emotions niya kaysa sa mga lalaki na predictable or alam nila na maboboard lang din sila. So much better nga yun na hindi na nila talaga bigyan ng chance Why? Kasi alam naman nila yung magiging ending Diba? Kasi nagbabase sila sa emotions nila. So since loyal sila sa emotions nila, bakit ko kailangan i-date yung mga lalaki na hindi man lang na-stimulate yung emotions ko? So should I date someone kasi nice siya? No, it's not. Diba? Kailangan may chemistry, kailangan may stimulation ng emotion, kailangan may attraction, kailangan mataas ang interest. Kaya pumapayag ang babae. Because they want to feel something, especially during the first date, di ba? They want to feel the emotions, kung ano yung mafe-feel niya pag nag-date kayo. Walang mali na nagbibigay ng advice na ganito. However, nagwo-work ba or magwo-work ba? We don't fucking know. Most of the time, hindi siya magwo-work. Kasi nga, syempre, ikaw bilang babae, alam mo na nice to at hindi ka attracted sa kanya, so ba't ko siya pipiliin? Ba't ko pakikinggan yung mga kapwa ko babae na sasabihin nila, piliin ko yung nice? Well, may time din ang mga nice guy. Pag yung babae nasa late 30s na or maybe 40 plus na.
Kasi yan yung mga babae talaga na magiging practical na or magiging logical na most of the time. So yung emotions nila pwedeng, alam mo yun, hindi na nila bigyan pansin or bibigyan nila ng pansin pa rin kahit paano, pero ito na yung mga talagang naghahanap na ng seguridad, which is ang makapagbigay nun yung mga nice guy. So anong takeaway natin dito mga ropa? Kahit anong gawin ng mga babae at even mga lalaki, kahit magpaka-nice ka ng sobra, at the end of the day, women will still choose yung mga lalaki na talagang gusto nila na-earn yung attention mo or na-earn yung validation mo. Hindi sila makikipag-date sa mga lalaking predictable or yung madaling basahin or yung walang ups and downs of emotion or yung walang curiosity. Gets? Kaya kahit na sabihin mong nice ka, 100% it won't fucking work. Actually, yun nga sabi nila, ang nice guy hindi talaga nice. Kasi ang ginagawa mo ay piniplease mo lang yung babae para makuha mo yung validation niya or para masabi mong karapat-dapat ka. Kumbaga, you just want to be politically correct. Yun lang yung gusto mo. Kasi that's good on papers. Pero ang totoo, wala yun stimulation ng emotions ng mga kababaihan. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Sholo, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.